Agri-Philippines, ngayong araw ay November 10, 2023 sa oras ng 5:55. Kanina pa tayo dito, nakapaglinis na tayo. Yun na yung inuuna natin, naglilinis ng ating mga alaga. Ayan, ito yung punlaan natin, piniprepare na natin. Ayan, balikon ito kasi tatabunan natin ito. Meron tayong ipapatayo dyan, tapos yan na, mga sa ilang days yan babasagin na rin natin at i-condition natin yung ating punlaan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, yan yung kinuliglig natin. Kasama natin dito si Pinsan James para may pagkakitahan din. Kasama na natin nagsaka dito dahil marami tayong ginagawa para hindi natin mapabayaan tong saka natin, kasi may target yield tayo na 300 per hectares ngayong dry season ulit. Itra-try ulit natin, at ito yung inaayos ko para mapasawi natin ito, lalot na sa harap. Lagyan natin ito ng isa pang kanal. Yan yung ginagawa ko ngayon. Yun yung gloves ko. Tapos pag naani na yon, yan, sumasapaw na, iikutan natin yan pag sapaw, or kahit mamaya siguro para makita nyo, malapit nang sumapaw yan. At nagpapasalamat tayo dahil at least okay na, kasi kahapon ay nung nakarang araw maulap, tapos biglang anong oras na, mga 11 ganun, 12 o launa, biglang umulan. Kaya sigurado yan may nasalubungan dyan na at yun yung pinaka critical sa flowering stage, mga ka-agri. Doon tayo nababawasan ng ani. Ito yung ayusin natin. Panuorin nyo muna ako. Bakit tayo naglagay ng kanal dyan? Para mapatuyuan natin ito kahit continuous yung dumadaloy na tubig dito sa harap, kasi ito daanan ng mga patubig sa mga katabi natin. Tapos ito idadrive natin dito, pa-exit dun sa side ng piggery, may kanal din dyan, pa-exit dun sa dulo para mapasuwi natin itong harap, kasi nahihirapan tayo magpasuwi dito dahil palaging nalulubog sa tubig. Para sa panahon ng tillering stage, panahon ng pagsusuwi sa vegetative stage, ay mapapalabas talaga natin yung sowi na marami. Okay, abangan nyo yung itatanim natin dito para sa dry season. Puntahan nyo yung album natin. Yan, mag-gloves muna tayo. Ganito lang tayo muna magtrabaho. Actually talagang naguhubad tayo pag para matagal, pero huwag muna natin gawin. Ayan, ito muna yung ayusin natin. Ayan, ito naman, kanal na yan, pwede na rin natin tamnan. Dito muna tayo para makita nyo lang kung paano mas maganda pa atras. Ayan, ayan, kung natin pit para walang tatagas. Ayan, ayan, preparation natin to, punlaan para maganda yung punla natin. Kaya natin kontrolin yung tubig. Si ka-agri-Philippines, nag-a-actual po yan. Hindi tayo nagkukwentong hang barbero sa pagpa-farming. Mula 2015 tayo nag-umpisa ang farming nung nag-for-good na tayo sa ayaw na natin maging empleyado ng gobyerno at iba't ibang private company. Yan, huwag kayong manghinayang sa mga ganito. Kung mas marami naman yung may ililigtas ninyo, pwede naman tamnan yan. Butas nyan, yung ginawa natin kanal, pwedeng tamnan yan. Wala na, sira na itong gloves natin, butas-butas na. Doon yung makikita na talagang gamit na gamit. Ikot tayo mamaya or sa ilang araw siguro. Agree, wala tayong time bago tayo maghatid. Matrabaho muna natin ito. Tapos balik tayo mamaya at magtatrabaho ulit. Yan. Unahin na natin kondisyon ito, punlaan natin para mabilis bunutin. Naiwasan natin yung stress. Yan. Yan lang. Oh. Okay.
Pag napuno pa yan, unti-unti natin patungan. Ipantay natin dyan yung tubig na ipapakan dyan para hindi lulusot dito. Okay. So, ganun lang. Tapos, susunod patungan ulit natin. Sa susunod patungan ulit natin pag tumigas na yan. Para makontrol natin yan. Ganyan. Sabi ko nga sa inyo, ang pagpaparming ay continuous learning process. Pag-aralan ang bawat galaw. Hindi yung pumunta ka sa palayan. Umikot ka nga. Nakatunganga ka, hindi ka man lang nagtanggal, nag-apak ng butas ng kuhol kiwit dyan. Kahit nakikita mong tumatagas na, kaabuno mo ilang araw pa lang, hindi ka man lang makapagtabas. Kaya yung pilapil, ano pa, hindi mo maayos yung mga pilapil mo, kanal, dahilan ng pagbaba ng ani lahat yan. Laking faktor niyan mga ka-agri, factors. Kaya ang resulta, yung owner ng sinasaka mo, isinanla na lang dahil hindi kumikita. Diyan nalulugi yung mga farm owner dahil sa mga tamad at kulang sa diskarte na mga tagasaka natin, or yung may daladalang 3S sa Ilocano, yung sinasabi kong 3S, sanultit, sulit, at may katamaran, sadot. Sabi niya may katamaran, dubog ng dubog, at maiksi yung pasensya. Okay, let's go. Tapos na. Ito, tinapalan din ng pinsan natin to. Para purpose naman natin ito, tamnan natin ng gulay. Yun yung purpose natin dyan. Yun na yung kwan. Dahil sa mahal ng bilihin ngayon, makagri gagawa tayo ng paraan para kung kahit nalulan tayo ay makapagtanim din tayo ng gulay. Siya pang matipid. Tignan nyo, tinanim natin dyan talong. Oh, maarangkada na. Hindi lang natin maasikaso mabuti. Pag naasikaso natin yung pinupulyar ay yan sili. Ganda niyan. Okay. Maraming salamat. Happy sharing. Para sa susunod or hapon tayo iikot siguro para makita nyo yung tigas na palay natin. Kung gaano katigas. Maraming salamat. Bye bye. Mga ka-agritipids, ngayong araw ay November 11, 2023. So oras ng jiting nga sa oras ng 6 o'clock at ito nakaisang load na ako. Pating nga medyo pagpag naanit na. At time para magpulyar tayo dahil medyo delay itong hybrid natin. At pupulyarin natin para sasabay na sa sapaw na. Ayan. Yan si Pinsan James. Kasama ko dito para mabilis matapos. Lang, kahit bilisan lang yung paglakad, malakas naman yung power sprayer. Ayan. Ipadaan na lang dun sa dulo yung tubig ito sa katabi natin para mabilis kasi masikip yung kanal nila. Diyan, ipadala mo ito Jimordungon. Tapos abutam dyan, nabigpigsa. Nakakipot pa lang nga di kanal yun, narabaw. Ayan, pupulyar tayo. Ayan, ito na yung kuha natin, long pin 534. Yung hybrid natin dito sa hectares. Ayan, ang hahaba din ng lumabas na uhay dahil nakita nyo naman na patangkad natin. Sabi ko nga kung mapatangkad natin yung palay, tignan nyo naman yung nag-i-spray. Ayan, lagpas puson yan. Yang kuha natin, ideal na yan para kahit na may bagyo hindi matutumba yung sabog tanim natin.
Ayan, pasapawin na natin, pabilisin natin. Kailangan suportahan na natin ng organic yan, pinupulyar natin, Peace Amino na may Majo Biogrow. Yung iminix natin dyan. Ayan, yung produkto ng Majo Farm na Biogrow. Ayan na. Ayan. Ang support natin. Poproblemahin na lang natin mga ka-agri dito. Yung tiyangaw, wala na, naubos pa. Tignan natin sa ilang araw kung mag-rotovator ang mga katabi natin. Pag naka-rotovator yan, sigurado may lilipat. Doon na lang tayo titira pa ulit para laglagin yung mga rice bag, dangaw, yung mabaho na pahaba. Yan, yun na lang yung problema natin dito sa black bag. Naubos na natin at ang pulmon niyan ulit ay sa katapusan naman na, ganoon, last week ng November ay patigas na yung palay natin doon. Kuwan na, nasa soft donan to nun. Okay, sharing is caring. Go lang ng go, laban lang. Magandang araw ulit sa ating lahat. Ayan o. Haba din yung lumabas na uhay eh. Okay. Panoorin natin. Okay, so tayo naman yung susunod. Salitan. Nandun, yun yung pinakamaganda natin. Yun nasa hiwalay po. I-try natin kung mamaya yun. I-video. Okay, maraming salamat. Ayan. Nabuo na kagad oh. Sambutin tayo apaw. Sabi sa Ilocano dahil medyo maganda na yung panahon. May paparating na naman na low pressure. Pero sa kwan na yun, sa parting Visayas. Okay, sharing is caring. Happy farmers. 24 san kuya. Yung presyo dito, pero sa Quezon, ibinalita sa atin yung nagre-repair si Uncle Buyet ay yung mga tauhan niya ay 25. Yan sa Quezon, sa Malig mas mura. Ayan. May tama ito ng mga black bag pero at least nagkakakwan naman. Mayroon namang uhay konti. Ata, black bag ata, nagadaw. Hindi full moon. Yan, nandyan si Kuya Kwan. Pinsan natin yun, yung sa kanya, ang ganda. Sa highway, Kuya Rudy. Wow, ito nagngina. Ureno. Mga kari, ayan, patapos na kami. Last load na. Siya na yung pumalit sa atin. Napalibutan ko na yan. At i-videos ko pala. Ayan. Bali, pulyar lang yan kahit hindi na ipatutukan. Yung tutok na tutok. Ayan, yung kwan natin. Yan si Pinsan James. Hanggang dun na lang yan. Isang pasada na lang yan na pagilidan na natin. Ito yung nakahiwalay na pinitak natin. Papakita ko lang sa inyo. Kaya pumunta tayo dito. Dito maganda yung kwan dito. Dito tayo babawi. Ayan o. Kalalaki ng palay natin dito. Katatangkad. Tsaka ang hahaba ng uhay o. Pansin nyo. Mahaba kahit sa bugtanim to kung napatangkad natin. Ayan. Mahaba yung uhay, kaganda. Ayan, panoorin natin. May daanan siya dito. Ayan. Kahaba ng uhay dito. Yung mga sobrang tangkad dyan ay sumingit na SL19H. Tinitignan natin ay malinis. Hindi siya tignan natin kung tutuloy na malinis, hindi magkaka dirty panicle. Ito kagaya nito. Yung mga matatangkad, yan may Ibo SL yan. Yan pansin nyo may paila-ilan marapagay yan. Hindi na makakakwan sa kanyan. Bawas sa ani natin. Ayan o, SL19H to. Pansin nyo. Kahaba, tignan natin kung hindi siya magkaka-dirty panicle. So 8 na pala mga ka-agri. Inabot na tayo ng 8 pero depende kasi yan pag bumuka. Yung wag kayong mag-foliar or mag-spray na nakabuka, lason man yun or organic. Ayan, maulap pa. Kaya yan. Masisira yung uhay ng palay natin pag nag-spray kayo na mga ka-agri. Na bukang buka. Okay, caring is caring. Ayan, palay natin. Ayan. Ang lang natin, area lang tayo ay napaka ganda na ng pagkasang ganda ng presyo.
24 mahigit na dito sa Manlig, 25 sa ibang bayan, mga ka-agri. Ayan. Susunod ikutan natin ito. Ikutan natin pag nakasapaw na. Actually ito, nakasapaw na ito. Nakahiwalay kasi wala naman tayong masyadong hinulip dito. Walang stress. Sabog tanim, nauna kaysa yung itinanim natin doon na hybrid. Okay, yan na, payoko na. Nakaligtas na to sa salubong ng ulan man yan or hangin. Okay, sharing is caring. Hapon maganda, umaga medyo makita nyo medyo malambot yung dahon dahil basa, pero tayong tayo yan. Okay, happy farmers, magandang araw sa ating lahat. Kulang ng go, ganda ng presyo. Magsaka na tayo mga ka-agri. Ganun naman na climate change na ay ako na lang yan, palakasan ng loob, sipag, diskarte, at samahan ng tanggalin, iwanan yung 3S. Sabi ko nga, iwanan yung 3S sa bahay para palaging successful, walang lugi sa pagpaparming. Maraming salamat. Bye bye. Mga ka-agritipits, time check tayo ulit. Bumalik tayo dito, mayroon tayong gagawin. 10:08. Ayan. Okay, ipapasilip ko sa inyo itong muna bago tayo mag galaw-galaw dyan. Mayroon tayong gagawin. Ayan, ang kalakasang sumasapaw na itong palay natin, oh. Kalalaki nung linabas din dahil nga napatangkad natin yung ating palay na hanggang puson. Yan, ideal na yan para sa sabog tanim, para lumabas din yung mahabang mga uhay. Yan mga ka-farmers, ka-agritipeds. Ayan na. Nagpapasalamat din tayo dahil pinagbigyan tayo ngayon. Medyo maganda ang panahon ngayon. Maaliwalas ang taas, konti lang yung ulap. Unlike kahapon, maulap tapos biglang sumikat yung araw. Siyempre naglalabasan, nagbukahan yan, nasa flowering. At biglang umulan, yun yung hindi maganda sa nasa flowering stage tayo. Kasalukuyang naglalabasan na, sumasapaw. Okay, yan na yung palay natin. Mga pasapawin muna natin siguro lahat bago natin ikutan ulit at mag-discuss mga ka-agri. Ayan, doon talaga tayo kukuha ng magandang ani, doon banda. At ito naman, ang laking bagay yan pag na-area natin ito, kumpitin natin kasi ang may nagpaani raw noong nakarang araw, binalita sa atin ng kumpare natin na nagpalusot din dyan sa sentro, ay sa 2 hectares ay 24 yung sariwa, at napaka laking bagay yon mga ka-agri. Kahit na i-compute natin, average natin, sabihin na natin 50 kilos per kaban, hindi lang naman yon yung bigat ng mga inaani natin. Nasa 55 to pataas yan mga ka-agri ang bigat nya. I-multiply natin sa 24 ay malaki, kahit sabihin na natin 70 per hectares ay malaki pa rin yung pagbentahan natin. Kung sabihin natin na i-area natin 100 times 24, mayroon tayong 24,000 ton. Magkano lang yung ginastos natin dito sa 14,000 square meter? Ito yan, i-compute ko sa inyo. Sa 14,000 square meter, magkano lang yung ginastos natin dito? Nasa 30,000 lang yan ang ginastos natin hanggang matapos. Dahil na-compute na natin yan, ang laking tipid yung kabawasan yung nagsabog tayo. Hindi naman tayo nagpa-transplant at tawag doon, yung tubig irrigation. Ayan o, nasa flowering tayo. Ang daming bilang ng butil na ilinalabas ng sabog tanim natin. Okay, ganun lang mga ka-agri. Kailangan pag nagpalusot tayo, climate change naman na, hindi na natin nasusunod yung gusto nating month na timing, ay dapat may lakas ang loob. Hindi lang lakas ng loob, dapat malakas yung loob nyo na sumuong sa mga ganyan na bagay na matapang yung nyo na expected nyo yan. Maraming peste sa inyo na lahat yan. Kung paano nyo diskartehan, hindi lang puro tapang yan, kailangan meron din yung diskarte. Iwanan yung 3S, yung palagi kong sinasabi, iwanan yung 3S sa bahay at wag idala sa bukid para may kita yung magsasaka at yung farm owner mga ka-agri. Yung 3S, ano yung 3S? Sanultit, sulit at sadot mga ka-agri. Sa Tagalog yun, hindi nalalayo, ulitin ko.
yung dabog nagdabog, maiksi yung pasensya at tamad mga ka-agri. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat, masayang pagpaparming mga ka-agri. Yan, go lang ng go. Okay, saan natin pupulutin? Sabi ko nga, saan mo pupulutin yung kita mo ngayon na dahil malakas ang loob natin, medyo madiskarte tayo, palusot tayo, sipag, tiyaga, tamang diskarte, lakas ng loob. Saan natin pupulutin? Just in case ang net income natin, sabihin na natin 100,000, saan mo pupulitin yan sa 4 months? Ang laking bagay yan mga ka-agri. Para may gagastusin tayo para sa dry season at may kita tayo, may sariling pambigas. Okay, maraming salamat. Tara, at may ayusin tayo dito. YouTube channel natin mga ka-agri, Agritipid PH, or i-follow nyo ako sa Facebook account, April Banal Sugi, para ma-add ko kayo. Kung gusto nyo magpa-add sa group chat, PM nyo lang ako para may add ko kayo. Open yun, or sa mga kasamahan ninyo, pag nakasali na doon, pwede na naka-open yung sa lahat ng pwedeng i-add doon na matuto at umani ng maganda, malakas. Ang target yield natin ay 300 per hectares ngayong dry season.